Ika-21 Kabanata. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethfage, na nasa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali, kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon, at hahayaan na niya kayo." Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno." Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, "Purihin ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ng mga tao, "Sino ang taong iyan?" Sumagot ang mga kasama ni Jesus, "Siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret, na sakop ng Galilea." Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." May mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo, at pinagaling niya silang lahat. Nagalit ang mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, at nang marinig nila ang mga batang sumisigaw doon sa templo ng, "Purihin ang anak ni David." Sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" Sumagot si Jesus, "Oo, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan, na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya?" Pagkatapos, iniwan sila ni Jesus. Lumabas siya ng lungsod at nagpunta sa Betania, at doon siya nagpalipas ng gabi. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan, kaya nilapitan niya ito. Pero wala siyang nakitang bunga kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, "Hindi ka na mamumunga pang muli," at agad na natuyo ang puno. Namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang makita nila iyon. Sinabi nila, "Paanong natuyo kaagad ang puno?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang iyan. Maaari rin ninyong sabihin sa bundok, 'Lumipat ka sa dagat,' at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, ay matatanggap ninyo, kung sumasampalataya kayo." Ang tanong tungkol sa awtoridad ni Jesus. Bumalik sa templo si Jesus, at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo, at tinanong, "Ano ang awtoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na iyan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang awtoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao,
Magagalit sa atin ang mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho.' Sumagot siya, 'Ayaw ko po.' Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, 'Opo, pero hindi naman siya pumunta.' Sino ngayon sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, 'Ang panganay.' Sinabi ni Jesus sa kanila, 'Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya." Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Muling nagsalita si Jesus sa kanila, "Makinig kayo sa isa pang talinghaga. May isang taong may bukid na pinataniman niya ng ubas. Pinabakuran niya ito at nagpagawa ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore. At pagkatapos ay pinaupahan niya ang kaniyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasakang umuupa sa ubasan niya para kunin ang kanyang parte. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang isa at binato naman ang isa pa. Nagsugo ulit ang may-ari ng mas maraming alipin, at ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Nang bandang huli, pinapunta ng may-ari ang kanyang anak. Ang akala niya ay igagalang nila ito. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, sinabi nila, "Narito na ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya." Kaya sinunggaban nila ang anak, dinala sa labas ng ubasan at pinatay. Pagkatapos nagtanong si Jesus, "Ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kaniyang pagbabalik?" Sumagot ang mga tao, "Tiyak na papatayin niya ang masasamang taong iyon, at pauupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimitas." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sinumang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog." Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseyo ang talinghagang iyon, alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao na naniniwalang si Jesus ay isang propeta. Matthew chapter 21. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to daughter Zion, 'See,
your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!" When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. "It is written," he said to them, "My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers." The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple courts, "Hosanna to the Son of David," they were indignant. "Do you hear what these children are saying?" they asked him. "Yes," replied Jesus. "Have you never read, 'From the lips of children and infants, you, Lord, have called forth your praise'?" And he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you this authority?" Jesus replied, "I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, where did it come from? Was it from heaven or of human origin?" They discussed it among themselves and said, "If we say, 'From heaven,' he will ask, 'Then why didn't you believe him?' But if we say, 'Of human origin,' we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet." So they answered Jesus, "We don't know." Then he said, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things." What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, "I will, sir." But he did not go. Which of the 2 did what his father wanted? "The first," they answered. Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him." Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall round it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit.
the tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them in the same way. Last of all, he sent his son to them. "They will respect my son," he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance." So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? "Oh, he'll bring those wretches to a wretched end," they replied. "And he will rent the vineyard to other tenants, who will give him his share of the crop at harvest time." Jesus said to them, "Have you never read in the Scriptures, 'The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes'? Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed." When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet.